And welcome back again mga tropa dito sa BJM Farming TV. And for today's video nga ay magpaparenovate po tayo ng ating goat house. Kaya samahan nyo ako, tara! And eto nga pala mga tropa yung ating mga alaga. So time check, around 8 AM na po ng umaga. At nagpapakain na po tayo ng feeds sa kanila. So tayo is nagpipids tayo ng umaga. Gaya po ng mga dati pa nating routine. Kumbaga kung ano yung mas komportable kayo, kung ano yung mas hiyang sa inyo, ayun po yung gawin nyo. So tayo every morning, feeds muna tayo na wet feeding. Kung napansin nyo naman sa video is may sabaw po yung kinakain nila. So etong mga alaga natin mga tropa is mga bagong materyales na kung napansin nyo is mga bata pa po sila. Kumbaga hindi pa natin pwede i-breed yung iba. At the same time, kailangan po natin silang i-condition at pagandahin muna. Then eto mga tropa, kung napansin nyo, meron tayong black bower doe dito. So eto is dumalaga. So first time nitong mga anak kung sakaling buntis ito. So may stud na to ng black dapple bower back na talaga namang may kalidad din itong kambing na to. So abangan po natin kung magiging maganda po ba yung magiging anak nila. So sa kambing kasi, di porket maganda yung magulang, di porket maganda yung sire o dam, minsan hindi mo alam kung maganda ba yung ilalabas. So depende pa rin po yan sa pag-aalaga mo. Pero number one thing is napakahalaga is the bloodline na doon ka magbe-base na kung ano ba yung gusto mong palabasin na itsura ng kambing. Talagang kinakailangan mo din mamuhunan po sa bloodline. Pero sa panahon ngayon mga tropa, since na hindi naman tayo ganun kalaki yung puhunan para sumabay sa mga imported na mga US, magtsatsaga na lang muna po tayo sa mga island-born na US cross po sa Australia. So kung napansin nyo mga tropa, ito is 50% US blood lang at 50% Australian bower blood. Pero karamihan po sa mga yan is 75% po na US. Yung mga linyada po ng mga kambing na yan. At halos ito po is bloodline po ng Agristar na si Das po, yung US dapple bower back po namin doon sa Agristar Farm. Kung napansin nyo, itong ating dalawang back is galing po yan sa Lipa bower goat breeder. Yan, yung mga magaganda nating barakong yan. So sila po is gagamitin natin sa stud service. So kung interesado kayo at gusto nyo magpa-stud, located ako dito sa Barangay Dayap, Nasugbu, Batangas mga tropa. At yung stud po nila is 900 pesos lang. Talagang affordable lang mga tropa. Lalong-lalo na sa may mga upgraded lang yung kambing na gusto nila ma-upgrade, pwede nyo pong dalhin dito sa Nasugbu, Batangas. Barangay Dayap mga tropa. So yan. Kung napansin nyo, etong mga barako natin na to is medyo bata-bata pa po sila. Kaya nga lang is hindi pa natin mabigyan ng oras sa paliguan at mas makondisyon kasi nga busy pa rin po tayo sa trabaho. Katunayan mga tropa, pinagsasabay ko ang farming at pagtatrabaho. Nandito tayo sa Manila, pagsapalaran tayo sa Manila para magkaroon ng magandang karir sa ating trabaho po na pinasok. So eto naman pagpa-farm natin mga tropa, kasama ko naman ng aking tatay na talaga namang napaka-supportive. Kaya talagang thankful po tayo. Sinusuportahan tayo ng ating mga magulang. Tapos meron din tayong tagapag-alaga mga tropa. Yung dati pa rin, si Kuya Puti pa rin. So siya yung kumukuha ng mga kumpay, nagpapakain, tinutulungan lang ng tatay ko. At syempre ako, tumutulong din ako. So once a day off ako, umuwi ako. Wala nang pahipahinga. Pupunta tayo sa bukid para mag-check po ng mga alaga at tumulong kung ano yung pwede natin gawin. Yan kita nyo naman, gagwapo po ng mga barako natin. So panahon ngayon, 2025 na, napakadami na po nagbe-breed ng bower. Kumbaga, lumaganap na yung mga pag-aalaga ng mga full blood bower na ngayon naman is quality na lang talaga yung pinaglalabanan. Sa dami na nagbe-breed, yung iba talaga namumuhunan na po sa materyales. Pero sabi nga ng iba, mas maganda yung sarili mong palahe, sarili mong timpla, sarili mong breed. Para sa ganon, makita po ng mga potential buyer natin, yung mga pinaghirapan natin breed. At kung napansin nyo mga tropa, eto, nagpapagawa tayo ng mga gate dito sa ating breeding pen ng ating mga kambing. At ayan, yung kumpay nating ipil. Ipil pa rin mga tropa. Kumbaga, ipil is life para sa ating mga alagang kambing. Ayan, nagpabili tayo ng mga bakal na gagamitin po nila na pangpinto dito sa ating playground ng kambing natin. So yun lang naman po yung kulungan natin. Yung nasa baba po kasi na yan dati, kulungan po yan ng kalapate. Ayan mga yan, kulungan yan. Kumbaga, nirenovate natin, nirestore natin para sa ganun, maging kulungan po ng kambing na maging matibay. Sayang kasi yung mga bakal na yan, magaganda yung pundasyon. Kaya naisipan ko po na ipagawa na lang po yung kulungan ng mga kambing. Ayan, kung napansin nyo,
Yung ilalim po niyan is semento, yung kabila. Kaya madali lang din po natin malinis. Ayan, oh. Poging-pogi itong mga barako natin na talagang mga sariwang-sariwa pa. At ito naman mga doe natin dito is yung iba, mga bata pa, kaya hindi pa po natin pwedeng i-breed. Pero sa mga interested dyan na bumili ng kambing, pwede nyo ako i-direct message sa aking Facebook account, BGM Livestock Farming. I-PM nyo lang ako mga tropa, pwede natin pag-usapan yung presyo. Pasensya na nga pala minsan, hindi ako makasagot sa mga comment, sa mga YouTube natin na nagko-comment. Talagang humihingi ako ng pasensya. Kasi mga tropa, talagang may trabaho tayo. Minsan, parang wala na akong time na mag-reply sa mga comment. Hinihintay ko na lang ba yung mga mag-PPM sa akin o magda-direct message para sa ganun, makapag-usapan po namin agad. At madali naman akong kausap. Kung gusto nyo ng quality kambing, pwede ko naman kayong bigyan. Kumbaga sa tamang presyo lang din. Hindi naman ganun kamahalan, hindi rin kababaan. Kasi nga, kung gusto mo ng full blood, wala ka naman mabibiling full blood na halaga mga 15K, 20K. Kumbaga napakalabo. Yung mga 15 to 20K, pwede yan sa mga pure breed. Pero pag full blood, parang malabo po yan mga tropa. Makabili ka man ng full blood na ganung halaga, siguro may issue o mga payat, ganun. Pero malabo po yun. So itong pinagagawa natin yan, kung napansin nyo, meron tayo dito nga napakagandang ilaw and is solar. So tuwing gabi, umiilaw yan, napakaganda sa mga alaga natin at napakalinaw po nung ilaw natin. Kumbaga libre pa, kaya nga solar. Ito yung mga ginagawa nilang bakal na gate para sa kulungan ng mga kambing natin. Tapos ngayon kasi is magtatag-ulan na. Yan, nag-set up na rin tayo ng mga CCTV dyan. Paikot po sa ating mga alagang kambing, manok. Nasa ganun, namomonitor po natin sila kahit nasan tayong lugar. Ayun naman yung kahalagaan sa CCTV na talagang mas nagiging high-tech pa po yung mga lumalabas ngayon na model. Kasi sa CCTV ngayon, pwede ka na magsalita. Madidinig nila. At eto na nga lang pala yung natitira nating aso na exotic bully. In-out ko na muna yung mga exotic bully natin kasi plano ko nga pumokus lang sa kambing at sa manok. Kung interested kayo, ito is ready to breed. Island born to. Imported ang kanyang para sa magulang. ICVR later on hand. So, meron na tayong papel niyan. Kaya lang, hindi pa naka-permanent. Available yan mga tropa. Mura lang yan. Talagang kung mapapansin nyo. Ibinagsak ko na yung presyo niyan kahit napakamahal ng bili ko sa kanya dati. Noong tuta pa siya. Yan, kung napansin nyo na pag grass cutter na rin natin itong ating looban, konting linas na lang mga tropa is gaganda rin ito. Ang plano nga natin dito ilagay mga tropa is mga tipi ng manok na sabihin natin kahit mga 25 pieces pero sa panahon ngayon is hindi muna natin yung gagawin. Kumbaga konti-konti lang muna. Yan o. Ito yung mga ilan nating mga pinalalaki ditong mga baby stag na tayo mismo nag-breed. Nagtira lang tayo dahil nga marami tayong binentang manok na halos wala na po natira sa ating mga palahi. Ito po yung mga bagong sibol na titingnan natin kung magiging maganda po yung pagpapalaki natin. Since sa tayo naman is hindi naman talaga ganung farm, tama lang po yung mga paunti-unti. At the same time, nalilibang din po tayo dahil nga every week lang po ako umuuwi. So gusto ko, pag nag-alaga ako, is tutok ako doon. Kaya ang ginawa ko mga tropa, since nalumayo ako para magtrabaho, medyo binawasan natin ang ating mga alaga. Kasi nag-aalaga lang yan is yung ating katiwala at ang aking tatay na sumusuporta rin. Kumbaga, hindi natin kinakailangan magparami na sobra. Ayan, kung napansin nyo, itong kulungan natin dito is puro ipa. Napakaganda kasi niyang flooring sa ating mga alagang manok kasi nga, na-absorb nila yung ipot. At ayan, meron din mga itlog dito tayo napansin. So may inalpasan kasi akong 2 inahin. Yung iba naman, inawat na po natin, hindi na natin ibinibreed. Since na off-season na nga po ngayon. Sa breeding season na lang ulit mga tropa sa mga bare months. Yung mga kanawayo natin mga tropa, nagpapasalamat ako at ang daming bumili. Halos inubos po yung mga alaga natin dito na nailagay. Yung mga kanawayo natin mga tropa, ang daming bumili at talagang simula 2019 to 2020 tinatangkilik nila kahit tayo is backyard lang, malaki yung tiwala nila dahil nga kita nila na namuhunan tayo sa materyales. At the same time, maganda po yung nakukuha nila. At eto mga tropa, pagtapos nilang kumain ng feeds, maglalagay na tayo dyan ng kumpay natin na ipil-ipil. Ganon pa lang din naman yung cycle natin, wala tayo halos binago. Basta kung interesado kayong bumili ng kambing, pwede nyo akong direct message sa aking Facebook account, BGM Backyard Farming, para mapag-usapan po natin yung mga detalye. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong lubos sa panonood and happy farming po sa atin lahat.